Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel ug karon another story na sab ang atong basahon nga gikan sa Yusinian Freedom Board. Pero before ana, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug palihog na lang pug tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og syempre sa mga kanunay nga nagasuporta, naminaw, nag-comments, 'di ba? Sa dili mga mag-skip og ads, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug karon ladies and boys, loves, aniya na ang confession, ang story nga akong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I love reading and listening confessions here. Ug na-inspire ko sa mga amazing stories nga gina-share. Maong I want to share mine as well. Ang ako mga friends ug kaila nako, sige pugos nga mag-send ko sa MMK pero maulaw ko eh. So diri lang una sa ako mag-send and let the readers and listeners decide if it's okay. Sa mga nakailan nako o namo, please zip your mouth. Medyo taas-taas ni kay sugdo na ako ni from elementary where I met him. So bear with me please. Pasensya na daan guys, kay I'm not a good storyteller, but I will try to narrate it as detailed if possible. So dili na ko dugayon, kay taas-taas ra ba ni. Way back mga year 1996, elementary days, recess to that time. Nag-snacks ko sa cafeteria. I was so busy minding my own business sa akong yabhap nga waffle. Kana ganing unahon ni mong kaon ang waffle then ipabilin ang palaman nga hotdog. Bitaw. Dayon, sa next table caught my attention. Mga well-known and social ni sila nga girls kay mga gwapa and dato sa muang town. Grabe sila kakilig while staring to a group of boys. Na-curious ko kung asa ato ilahang gikrasyan. And there, right at that moment, paglingi nako sa direksyon nga ilang gitanaw, nag-slow-mo jud ang tanan, hasta iyahang paglakaw. Can you imagine that? At early age, gusto ko makabalokin sa siya and all infos about him. So from that moment on, kanunay nako nga molingkod ngadto sa side every break time para makita nako siya. And as expected, napud tong mga babae sa other table every recess para magpapansin niya. I've learned that he's a constant escort officer every election since grade 1. Then one time, wala jud sila kaantos o gitawag jud siya og nang regards. Didto ra nako nahibaw-an ang iyahang name. Mingon tong mga bae nga, "Hi Travis." Then milingi siya. Then mingon tong babae nga regards daw si Alan nimo. Then igo ra ni smile si Travis. Then ang mga girls nagsyugit sa kakilig. Yes guys, Travis iyahang name. Sakto sa barog, moreno, pero iyang face murag si Justin Bieber. Swear. Pero syempre wala pa na anak si Justin Bieber that time siguro. And ako guys, on the other hand, is just an ordinary girl. Call me Chloe. Though one of the top pupil ko, pero dili ko head turner guys. And didn't even belong into any social circle. So in short, I'm not that special. 5'3" akong height. Medyo niwang ko, and never mind. Bitaw. Milabay ang mga pila ka tuig. High school na mi. Excited na kay ko kay lahi na pod among school ug dako kay ni siya nga campus. Daghang gwapo o gwapa ang nagpang-abot sa mong campus since kadto ra ang school sa province nga quality ug efficient jud ang education bisan public school siya. Sa akong mind, diri jud ako makita ang katag because we've been lucky ranked according to our entrance test results. Luckily, na ako sa section 1. Then siya,
kay naa sa section 2. So nakaingon ko nga may utok po dahi siya. Dili ra puro gwapo kay until 10 sections gud me. Days passed, nakagain kog friends sa moto. Nalingaw ko sa akong mga barkada og nabisi sad me kay nalikop na mog apil tanan nga activity sa school. From choir, dance troupe, sports ug uban pa. Active kay ko sa extracurricular nga na-set aside na nako akong studies dahil wala nako na section 1 pag next school year. Medyo dismayado ko ato but the funny thing is classmate me sa akong mga barkada. So na-relieve ko gamay knowing na hindi ako nag-iisa. Sumoto. So sa first day of class, wala pa mong teacher. Maong we were so busy chatting and talking about what happened during summer vacation till I noticed a group of guy nga padung sa sulod sa classroom. At tumigil ang mundo ko nang ako ang tinitigan mo. Char. Na starstruck na sad ko. Igo ra siya nilingi sa mong side. Mga 2 seconds ra to siya nga nitanaw nako, then i-continue og lakaw padulong sa vacant chair. Nawala jud totally akong kaguol nga nabalhin kog laing section. Sa mo to, nga bisan classmate me, wa hapon may ample time magkatok, ever kay mura man siya istriktohon or hilumon. Ambot, basta kay if tawago na siya, igo ra na siya mo tanaw, then usahay, musmirk. Maalaan siya nga snub, kaya makita dyan nimo nga dili siya gusto nga makiistorya. Mas gusto pa siya nga masurround sa iyang mga barkada nga lalaki. All boys day sila nga barkada guys, if naay gani girl mo duol sila ha, mukalitra na siya kahilom. Dili siya friendly sa mga girls. Na ako'y mga classmate, actually 5 of them nagka-crush sa iyaha. Nadunggan ra pud nako kay musulti mo sila kinsay ilahang crush. Like nako, nga bisan ako mga barkada wala jud kabalo. Kay kung pangutanon ko, puro ra mga anime akong isulti. Kanina time, may uso pang anime kada hapon. Mahadlok pud ko masupalpaloy. Parehas akong mga classmate nga bisan unsaon og sungog nila og papansin. Wala joy effect. Itupo-tupo na siya sa mga nagka-crush niya pero wala raman siya ipake. Igo ra mo ngisi then mulakaw. So sa akong mind, anad na jud siguro ni siya nga naay maibog niya kay wa ra may effect sa iya bisan mga guwapa ang nagka-crush. Dayon kaniday na time na anak ko'y first nga na-close nga laki. Let's call him Caleb. Classmate gihapon namo. Tabian kaayo anit surahan pod. Mga beke kanunay ang maibog niya kay masculine man kayo siya physique. Kami mo'y nagkuyog ni Caleb sa canteen. By the way, entrams to sa muang school. Nakita na ko si Travis with his gang dahil nanlabay sa kilid sa cafeteria. Then gitawag sila sa girl nga ahead na mo year level. Mga nasa 4th year na ata to si ate. Kami kay 2nd year pa. Wala na ako na-gets sa gisultihan kay layo raman me. Ako na lang nakita kay ni sinyas tong girl sa akong direction. Then naay usa ka girl nga nibutho sa mulikod padulong nila. Nakita na ko si Travis nga napalingi sa ako ang direction. 2 seconds rapod natutok na ko, then nabaling na iyang attention sa girl nga padong nila. O gibitad siya sa iyang mga barkada padulong atong girl, then gipaila-ila sila og nagistorya og nanlakaw iyang mga barkada. Murag gilugaran silang duha pa. Then fast forward, natoy one time, natingala ko kay morning to, late ko as usual. Padulong pa kusod sa klase. Ug paglingi nako, naapod si Travis sa kilid. Nikalitra siya giyango nako og mismile. Wala ko kabalon sa akong buhaton kay first time siya nga nitagad nako. Naglakaw ko nga kaihion nga murag kalibangon nga ambot. Hangtod sa nitapat jud siya gilakaw nako. Kulpaan na kayo ko. Wala ko kabalo kung mudagan ba ko or makuyapan right on the spot. First time Bakit ba? Unya, abi ko unsa iyahang isulti. Mangutana raman di ay og naa ba daw ko'y assignment sa math. Aha ka jud. Unya,
Labaw rapod rabako nga dili mohimog assignment. But from that moment on, mo smile na siya kung magkita mi. So dili min ana ka close pero at least mutagad na siya. Dili na ko mataha niya pod. Og didto na nako nahibaluan nga ma-misinterpret ra siya sa kadaghanan tungod sa iyahang pagkamaulawon. Ang first impression nako niya nga bad boy is sayo. Kabalo man day siya mo joke with common sense. Maglisod na siya open up dayon. Kanina time guys, naa na siya yung mga flings. Yes, flings kay ang mga babae man lagi ang muuna ug mangitagway. Imagine na lang nga bisan pag mas maguwang panamo gusto makig-date niya. Siya pod kay di kabalo mabalibad kay maikog kuno siya kay basin malain ang girl. Ug kauyon jud pod siguro kay pabor na gud. Bitaw. But the good thing is, dili gid siya hambugiroon. Dili siya hanginon. Dili siya feeling gwapo. Dili siya same sa uban nga papansin kaayo. Paimportante, mo'y manguna og tagad sa mga chicks. Dinatoy one time nga suspended among klase. Maong nasabutan sa ako ang mga classmate nga mga adto sa ilaha. Pagkahibalo na ko mga adto sa ilaha, go dayon koy. Bahalag mabunalan inig uli. Gusto ko makita silang balay kung asa siya nagpuyo. Pasimple ra ba? Pag-abot na mo sila ha, nasya ko. Dato mandiay sila. Dako mandiay kayo og balay, then only child pa jud. Wala ihang parents ato kay they are both working so feel at home kaayo ang mga karahaw. Nag-movie marathon, video kay ug food trip. Ang pinaka-unexpected guys kay mga hapon na to, niya naay ni kalit og doorbell silang gate. Og didto na mo nakitaan si Cassie og iyahang duha ka alipores nga nagmotor. Gigawas pod niya og iyahang mga barkada. Kani si Cassie guys, usa ni siya sa nailangan na ibog ni Travis nga maodyoy mangitagway kanunay. Lahi putong sa kantin. Ilakaw niya, gipangutanan nila kung unsay tuyo. Din maingon tong babae nga si Laila. Nga unsa naman sa to siya? Kada adlaw naman lang to nagpatagad nimo. Pag si Travis, hulaw nang huwang maramaglapis. Din may katawa si Calibong ingon, nasugta na to'y, maluoy pud ka. Ikansyawa na mo kay pa-obvious ra kaayo tong girl oy. It's an everyday scenario jud nga moadto siya sa mong classroom ug maghuwam og bisag unsa. 10 years passed, graduation came and we parted ways. Pagka-college years, diri na nagsugod ang tanan. Nabinyagan ang ako ang innocent nga mind. Wala na ko'y contact about niya kay wala jud kay cellphone pa ato. Dili ba mi dato. Dayon sa Cebu ko nag-college. Ako mga barkada kay usara mi og boarding house. This time, nagka-close mi samot ni Calib since dool ra mi boarding house. Wala pa po ni siya kauyab ani na time kay tanan niyang time na ara sa computer and me. But most of the time, kay sa computer jud. We were inseparable nga kanunay mi nga maan nga uyab pero BFF lang jud mi. Wala ko'y feelings niya an siya pod. Padulong tog sem break nga nagyaya ako mga high school classmates nga magkita-kits. Ako ato nga time kay klase nako until 9 PM. Nako'y close na classmate pod ato nga mooy hulamanan akong cellphone. Ug didto mo kontak ako mga barkada nako. Pagka 7 PM pa lang gitaksan ako kung asa na daw ko. Gimensyon na niya tanan nga naangad to og pagkakita nako sa name ni Travis, namugnaw jud ko. Excited na ko nga mo out. So pag 9 PM jud, ni diretso kog stoyoy. Pero pag abot nako, kay nakalakaw na siya. Disappointed ko kay sayang. Nagdagan-dagan pa naman ko padungad to. Unya, wala ra di ay gihapon. Anyways, about my studies, okay kayo. Kinabalik na nako akong focus sa pagtuon kay dili lalimoy. Mahal kaayo ang tuition ani na time unlike high school nga free ra. Hangtod naka-survive ko og nakaabot kog second year. Unfortunately, nakastop kog school pag second sem kay guys. Wala naman joy ka-support ako ang parents. Moto nga niuli ko sa mong probinsya og nagtambay ko ani na time. Depressed kay ko ani nga time. Kanang makapangutan ako kung naa pa ba kay silbi sa kalibutan. Ang uban kinai kagasto pero nagbinuang ra.
Ako nga nagtinarong, walay chance. Pero dili na ako mablame akong parents kay they've done their part. Saan taman, nga lisod man jud kay duhaman mi ang college ato. Maayo gani kay sa UP nag-school akong manghod maong makaya ra nilang mama kay gamay ra kayo ang tuition. Dayon si Caleb ani na time, sige nag-uli sa mong probinsya kay mingawo na daw siya ngadto kay siya na lang usa. Wala daw siya'y kachika kanunay. What he did is iyahang gipadala nako ihang cellphone. Kay di man po nako dawaton kung ihatag. Kay para daw magkakontak ko niya anytime kay medyo dato man po ni si Caleb. Mang walay pake sa gamit. Nahuman ang SEM nga nahurot siguro iyang allowance ato nga sigig panawag kay di pa man uso ang anlikol ato guys. Og mingawan man po daw siya kay wala man kaayo siya'y close friends ngadto. Pagka-enrollment na sa next SEM, abi kog maka-eskwela nako. Pero wala pa man di ay gihapoy budget. Gusto ko mag-work na lang una pero di man pud ko sugtan sa kong parents. Dayon one time, gipakuyog kong mama adto sa Tiangge. Ug didto, nakita nako si Travis nga nag-Sunday sa iyang sakyanan. Nga murag naay gihulat. Nakurat ko kay nganong naa siya nga tingklasiman. Pagkakita po niya nako, nakurat po siya. Pagkataod-taod, niabot ihang mama nga gikan pod nga nagmarket. Di na siya gisulti siyang mama, then miduol siya namo. Nga si mama, kay mitaya man og loto sa timing kaayo nga kami randuha. Nangumusta siya nako, then nangayo og number. Akong giingnan nga kang Caleb ni nga number ha. Basin mag-chatmate mo. Then may katawa ko. Pag-abot na mo sa balay, wala jud ka palibak. Nag-text siya dayon. At least ako ang depression medyo na lesson kina-divert naman ako attention sa ako ang new nga textmate. Dito na ako nahibaluan nga ni undang puday siya school kay nasakpan nga wala na isulod-sulod sa klase pero sige ragdawat og allowance. Halos tanan nga bisyo gisudlan. Name it. Bad boy jud gihapon. Though textmate me, but I'm highly aware nga dili ra ako iyang ka-text and it's honestly okay because I don't expect any in return. Tanan namon topics as a friend ra jud. Wala ko'y nakita nga motibo para i-level it up. Dili siya paasa in short. Mostly sa mong topic sige siya ask if me and Caleb is an item. Kay sobra man daw me ka-close. And I just told him the usual answer na ako sa tanang nag-ask about namo nga best friend ra me and nothing else. Padulong na tog fiesta sa mong lungsod og nitan-aw kog liga sa basketball. Unexpectedly nagkakita na pud mi ni Travis og ang akong amiga. Og nag-invite siya namo nga manuroy daw sila ha, igka-fiesta. Dalang reunion kay tapok-tapok pud kuno sa mga classmates namo. Pero nagpauwahi kanunay mix lights sa kung usa ka barkada para dili kayo halata nga mamistahay mi. Pag-abot namo ngadto, daghan na among mga classmates nga nagtagay. Kaduha pa gani na kong hungit, nilabay ang papa ni Travis og nangutana siya nga. Kinsa may uyab ni Travis dere. Ang ako mga classmates wala nakatubag kay syempre kadto pa may nagkakita-kitag balik. Og miana ang papa ni Travis nga. Kinsa may Chloe dere. Tuk-an jud ko sa way oras kay wala ko kasagang ato. Og mitubag ko nga, ako sir. Then mingon ang papa ni Travis nga, ikaw di ay. Then miingon si Travis, nga ayaw na gud sige gara diha pa. Og nilakaw iyahang papa og didto na nahilom ang tanan. Awkward kayo. Wala ko kabaloon sa akong area kay syempre, textmate me. Pero no malice kay as a friend raman jud ang among topic, just like ni Caleb. Daghan kay ko gusto nga ipangutan na ato that I don't even know how and where to start. Og akong gitanaw si Travis, dili siya hapit nga mulingin ako. Wala ko kagwanta sa tanang mga mata nga sigig tanaw nako or ni Travis. So may uli ko guna. Sayang ang lechon pero nawad-an naman jud ko gana. Days passed, wala jud ko naka-ask niya because I don't have strength to ask and I don't want to know
nor even hope that maybe there's a small chance. Sumoto, nga days past, wala jud ko nakapangutana niya because I don't have the strength to ask. And I don't wanna know, nor even hope that maybe there's a small chance. Naiabot ng balitaan ni Caleb and he called me right after he heard. Kaya wala siya know-how aning panghitabua, kaya wala kauli ato na time, kay busy sa school project. Nga si Caleb, nga tinuod tong gisulti ni Laila about Travis. Ito bag ko nga, binuang ratoy, napagtripan ra siguro ko. Ito bag si Caleb, muli ko diha sa tua karong Sabado, if dili pa fully book ang barko. Lagi ata ha. Ito bag ko nga, di ba exam na next week ninyo? Unya mo uli pa ka. Mitubag siya nga okay ranoy. Then he hung up. I forgot to mention nga I came from a very strict family. Bawal ng uyab-uyab. I even remember nga mingon akong papa a week after my graduation. Nga unsa daw ako ang pilipan. Magminyo ba ko or muskwela o college? Ay, grabe kay option. Kaya na siya, if mag-college ka unya magminyo or mabuntis ra ka, mayo pa'y marriage na lang imong pilion para dili na siya mahago og pangitag kwarta para eskwela. Inanak stricto akong papa. Siyempre akong gipili ang pag-eskwela kay wala pa man gani ko kasuway og uyab. OA kay niya ko amahan. Higpit kaayo nga mura pod og gwapa iyahang anak. Mo tong pagka-Saturday morning, naay sayo kaayo nga nangayog maayo sa balay. Nakurat ko og naalimpungatan maong nibangon kog dali-dali kay laki man ang tingo. Ay sos, si Caleb man di ay. Nalahos man jud di ay siyag uli. Si Caleb ra ang ultimate laki nga naka-dare og adto sa balay kay kailan naman sila ni Papa and Mama. Ang nakita nila nga walay malisya amo ang friendship. Motong sayo mi nga nigikan og laag. Road trip to the max. Ang among favorite nga tambayan kay ang dagat. Relaxing manggod kayo ang view. Then while naglingkod mi sa sand, na-open up na mo tong panghitabo atong pagfiesta. Nangutana si Caleb, niyon sa man ka after ato. Mitubag ko nga, what do you expect? Siyempre awkward kayo. Tubag si Caleb, if mag-court siya nimo, wala ka tingog. Tinangutana si Caleb nga, when man juday ka mo sulod o guyab-uyab. Tubag ko nga, dili paligi pwede. Mapatyan ko sa kong papa. Sige man jud kag pangutana anak kanunay oy. Nga kabalo man jud ka sa kwanto ba. Dayon ni Ismail si Caleb og pinadevel. Mong maingon ko, ngano ka diha? Panuway man kay kag nginisihan. Tubag si Caleb, ako? Wala biya. Taka lang kay. Kuanday, baylo tag phone bi. Tubag ko nga, ha? Why man? Nga mas bago biya na nga model ng imuha. And outdated na biya ng imuhang gipahulam na. Tubag si Caleb, wala lang good. Gimingaw lang ko ana nga phone. Moto nga iyaha jud nga gikuha tanan hasta ang SIM. Kay syempre, iyahagod po to, so wala na lang ko nakigilalis, kaya wako'y karapatan. Patako siyang giingnan nga if na mo text na ko, i-forward lang na ako. Weeks passed, wala na ko'y balita ni Travis. I tried to reach him to finally ask some questions that bothered me. Pero wala ko'y nakuha nga tubag. Gitry na kog missed call iyahang number, pero unattended kanunay. Usahay tuyoon ako nga mutan na og liga sa basketball in hopes nga makita na ko siya. But wala dyan. Imbis nakagather na hinuon kog strength to face him, but useless ra ang tanan. Kini na tayo magsige nagulian si Caleb every week ani. Every Saturday and Sunday mi manlaag, then Sunday night sakay na po siya barko going to Cebu. Ing ani kanunay ang scenario, hantod na human ang second sem. Sa summer break na, busy ko ato nga nag-summer job as Korean teacher.
Gisugta na lang ko nilang mama kay sige kog pamugos nga magtrabaho. Maayo na lang makadagdag pambayad tuition. 100 per hour good to. Grab the opportunity dayon. Na ako sa Cebu ani na time, nakistay pa sa boarding house sa kumanghon. Sumoto nga milabay ang mga panahon. Enrollment na ang good thing nakatigom-tigom na silang mamagamay para pang tuition ako. Plus pa sa kuangan na sweldo as Korean teacher. Finally, nakapalit na kog cellphone. Bahalag second hand. At least functional. Wala na ako nakabalik sa boarding house sa akong mga barkada kay puno naman sila. Ug ang boarding house pod sa kumanghod layo ra sa mong school. Maong gipangitaan kong kalib og boarding house which happened nga tapad ra sa iyang boarding house. Nisamot may ka BFF ani na time. Matong every night magdungan may kaon. Tinatoy one time sa school nga mahinumduman pa jud kayo nako. Major subject to namo din stricto kay mong siya. Sakit kay kung puson ato kay nagdysmenorrhea ko. Motong wala ko kaantos migawas ko para mopalit og tambal sa pharmacy. Tunga pa lang sa campusan kay padung na nga mapawong akong pananaw. Motong pag-abot na ko sa gate, gisugat ko sa guard asking if I'm okay. Kay luspad daw kayo ko. Motong gipalingkod ko niya sa kilid. Nangayo kog dispensa kay siya raw usa nga naka-duty that time. Ang dili mabiyaan iyang pwesto. Ug ako siyang giingnan nga okay ra ko. Moto nga bisan luya na kay ko ako ang gi-contact si Kali. Low bat pa jud akong cellphone ato kay gubaon ang battery. Maayo gani kay gitubag dayon niya. Pero hinay kayo yan tingon. Ano siya nga nag-exam pa daw sila. Ang ako ra jud nasulte nga kal. Kaya ko yapon kay ko. Na ako dari dool sa guard. Dayon na off akong phone. Then a few minutes later, niabot siya nga nag-taxi. Wala ko nag-expect nga maabot din siya knowing nga nag-exam sila. Ang layo ihang school sa mo. Pero pag-abot siya niya, timing na pawong jud ako ang pananaw. Totally nga unconscious na jud ko ato. Pagmata na ko kay naan ako sa clinic. Thankful kay ko niya sa tanan. Maasahan jud siya kanunay. Usahay librehon ko niya labi nagmakasensya nga wala pa kapadala silang papa og pang-allowance nako. Siya kanunay ang muhimo sa kong project labi nag about computer kay wala biya jud ko'y alamag anang computer that time. Kabalo ko mo type kaya naman may typewriter pero kanang mga alt, control ug etc. wala jud daw. And besides, IT student man siya. Anapo siya kaugalingon niya computer. So makasave ko kay dili pa na uso ng internet cafe sa una. And mahal pa kayo ang per hour. I remember one time pa gani nga sa CS class exam to namo. Nga number 1 na among instructor. Pero ako kay gipaningot na kog maayo kay dili ko kabalo unsaon pag-on mismo sa computer. Kaloy na ko ato. Motong after the incident, nagpatudlo kong kalib about computer kay lisod nagmahagbong sa minor subject. Magmingon si Kalib sa kuha, nga if naapakailaing pangutana or gusto may bawaan, kabalo na ka asa ko pangitaw na. Kung wala gani ko'y klase, sa boarding house or sa internetan ra ko kanunay nga makitan ha. Ngadto sa lingkuranan nako kada duwag online games. Okay? Moro na itulo ka lugar nga imo ko makita. Tubag okay, wala dyan nag-text dihan ako. Tubag siya nga, kung imong pangutana if nag-text ba si Travis, wala. Sumoto nga I didn't push further, kay ulaw pod gamay no nga hopya si ako. Bitaw, paspas kayo ang panahon. Another semester na. That time, padong na to sa sinulog, na ikanunay nga iskutan si Kalib nga girl nga nakailan niya through common friends. I didn't mind him at first kay mao man na siya kanunay. Sige ra gisgot og chicks but still single hantod karon. This time, I know it's different. Kay aside sa ang girl mismo ang moay mo initiative og moves just to be with him. Siya sad ang kanunay itapik ni Kalib kada adlaw. Later did I realize nga nagsalos na day ko. Kay one time padung ko guli sa boarding house, naa sila sa labi nga naglingkod.
Mura kog nakuratan mo nang nibalik jud ko sa kong agi and waited for 5 hours para mohawa sila ngadto para makasulod nako sa boarding house. At first doubtful pa ko sa kong feelings kaya I thought wala ra to. Basin wala lang ko na anad nga he's with somebody else or maybe infatuation lang. But every time I saw them together, masakitan man hinuon ko. My gosh, I can't believe that I'm falling in love with my best friend. Hangtod miabot ang time nga nisulti si Caleb na ako nga sila na. I've never felt so alone as I have at that time. Wala ko kaantos mong nilakaw ko. Sumangil lang ko nga na ako'y paliton ang wala na ko kabantay na medyo layo-layo na madaykog na lakad nga niabot na kog kulon. I felt so lost that moment nga nikalitra gawa sa kong luha hangtod wala jud na pugngan nga nibakho jud kog maayo kilid sa dalan. Medyo naulaw ko kay gitan-aw ko sa ubang nanlabay. Motong naglakaw kog paspas hangtod na ako'y nabangga sa crossing sa metro. Mura kog kitag stars. Aside sa hubag ang mata na ko ani, posible pa jud nga magka-black eye ikaugma kay kusog man ang impact. Dan mi ana to nakabangga nako nga sorry miss. Wala na ko tuyo ah. Okay ra ka. Pagtan-aw nako, wala ko nakasagang. Sumoto nga pagtan-aw nako sa nakabangga nako. Wala jud ko kasagang. Kay si Travis akong nakabangga. Of all people. And wasted pa jud kay ko ato. And hubag ayo ko mata. Pero by the way guys, kung familiar mo sa kantang Maybe This Time by Michael Murphy, that song really hit me. That inspires me to choose this title. Anyways, matong medyo nalipong ko sa panghitabo tungod sa impact sa pagkabangga. Napatotok jud kog dugay niya usa pa na balik akong 2020 nga vision. Kaya ako jud mata ang maoy iyahang nasikuhan nato. Makawala jud og dignidad tong time. Lami isinggit nga espiritu ng lupa lamunin mo na ako. Motong ana si Travis nga, ikaw manday na. Sorry kayo, wala jud ko kabantay nimo. Ikaw mong good pod ba? Nganong gadagan man ka nga wala may nagukod nimong snatcher. Sa kong nahuna, maayo paliging snatcher kay magukod pa na ako. Bitaw, ako siyang giingnan, nagdali manggod ko kay basin manira na ang colonnade. Wala jud ko'y laing rason ato na tayo. Humingon si Travis, nga kuyoga na lang tika. Moto nga iyahang giingnan iyahang mga kauban nga una na lang daw sila. Kay tulo man to sila kabok nagkuyaw. Nga moto nga naka-grocery kog wala sa oras oy. Pansit canton, noodles og beef loaf ratawan akong gipalit. Kay basin magka-short ko sa budget. After ato nag-invite siya nga mga on. Sakto kaayo kay wala pa ko'y panihapon. Bitaw. Manyamoto nga ana siya nga sa fuente na lang ta mga on. Kay daghan nga mga 24 hours nga open nga to. Nitando rapod ko. Motong pag-abot na mog fuente sa Shakey's siya pa dong. Unya una-una na ako na mahal ra ba ng Shakey's. Unya basin ako'y mabayad. Wala na ako'y kwarta. Motong ni suggest ko nga sa McDo na lang. Pero ambot if napabay Shakey's diha karon. Andi pa kayo no ng Mango Nightlife sa una. Comedy bar pa ng patok diya. Hello pa tong known diskuhan nga naangad to sa SM. Sumoto nga nag-order na. Ihara kong gipalingkod, an siya na ni-order so automatic nga siya na ni-bayad. Dayon while nagkaon may nangutan na siya. Would you mind if I ask? Ganina ra ko kabantay nga pula lagi kay mong mata. Naghila kagikan. Mitubag ko nga cause I'm on drugs. Then may katawa ko. Then may si Travis, nga tarong bitaw. Mitubag ko nga, wala roy. Wala lang good. Basta. Sumoto nga wala na siya na magos. Then moto nagsulti siya na after fiesta. Gipakuyog daw siya sa iyang auntie nga tug Davao para palipas oras.
Walihang papa kay napa sa Pinas kay kapitan man sa barko yang papa. Ang sigig kasuko niya tungod lagi atong nagbinuang siya pag-eskwela. Ang naka-okay lang kay later on nag-change siya ang minds niyang papa. And gipabalik na siya pag-eskwela. Pinakondisyon nga ngadto na siya magstay sa balay sa iyang isa ka ante sa Cebu para ma-monitor siya. Matong nagchika-chika kami but neither of us dared to speak about sa incident pag-fiesta. And why wala na siya ni contact nako after ato. Nagpa-blind na lang pud ko ato. Kay katong ako nga nag-gather na strength sa una to face him, nawala na. Na-expired na. Wala namang good ko mag-expect na magkita pamigbalik. In that situation pa siya. Actually, still have the looks and effect on me but my heart cries for Caleb. Nagmaoy pa ko ato ng time. Bisgalibog ko sa kong situation nitong hapon ni si Travis unexpectedly nga ni samot na hinoon ko kalibog ato. Sumoto nga iyahan akong yatod sa boarding house. Then we exchanged numbers and miuli na po dayon siya. Sumoto nga nagbalik na pod mi sa pag-textmate ato. Pero wala pa mi nagkitag balik niya kasi yang anti-manggod na siya curfew among school and balay ra jud siya. Then after months of texting, then end of school year na to, nag-ask siya if free ba daw ko sa Saturday. Kaya mga barkada gusto makiglaag. Then magdala lang daw pud kog amiga. But ako mga barkada that time kay dili na kanunay available kay always busy sa duty sa hospital. Sumoto nga akong close na classmate ako ang ginvite. Honestly, I didn't expect anything ato. Kaya kung nahuna, naglutaw pa gikan sa final exam, project, and ni Caleb. And besides, it's not even a date. Mong ni-go na lang ko kay magsigi ko gihilak sa kwarto. Kanang feeling nga, no boyfriend since birth pa ka, pero broken-hearted na. Can't imagine akong best friend mo ay nakapasakit na ako. Ang unang lalaking nakapahilak na ako. Kanina time, me and Caleb rarely see each other. Nasukad na kauyab siya. Kaya niyang girlfriend niya dapat daw mo distansya na daw siya na ako. Kay in a relationship na good ko na sila. And matod pa po niya nga magsalos yun po daw tong iyahang girlfriend na ako. Bantog radi ay lain kay tinanawan tong bayhanan na ako. Nga murag mo kilaw og tao. Even before nga dili pa si Loya Bato. Sa moto nga Saturday came and nag-ready na ko kay sundoon daw kong Travis mga 10:30 a.m. Kay 10 a.m. biya mga bliang SM. Motong nag-text siya na ako nga padong na nga moto nga akong giingnan nga sa eskina na lang ko maguwat niya kay nag-taxi man siya para diretso na. Pag-abot na mo dito, sa may food court mi naguwat kay mo isabot ngadto mag-abot. Motong pag-abot na nilang tanan nangaon mi dayon. Then later nananaog sini. Ang nagduwa sa bibo og didto na lang pud mi na ni hapon. Medyo naikog na ko kay siya ni gasto na mong tanan. So given nga dato sila. Pero hala no, estudyante pa biyami. Kanina time kay ituklod-tuklod na mi siya mga barkada. An mabantayan ba jud nako nga magpasiplat jud siya kanunay nako. Then later that night, gibuking siya siyang mga barkada pagdong na namog uli. Ngayon yung isa ka barkada. Sos, kundi pa lang tungod sa mong libre ni uli na unta kog Toledo karon. Salamat kay bay ha. Mingon po diyang isa ka barkada. Nga bitaw ba isa, unta kanunay pani nga motalaw kada date para malibre ta. Unya puwa na kayo og nawong si Travis ato. Sa akong mind, nganong motalaw man nga sobra mani kadaghang uyab sa una. Then mao to nga nag-isig panguli nami. Then gihatod kong Travis sa boarding house. Sa eskina pa lang na ko'y nabantayan nga naadapit sa mong boarding house. Pero wala ra na ako gimay. Unya nag-istorya lang mi kadali ni Travis ug sa dihang naay ni kalitog bira na ako. Hapit ko na puklingoy. Paglingin ako si Caleb. Isog kayo og tinanawa ni Travis. Imbis masuko ko, pero kalit ko nga nahadlok. Sukad-sukad kaya wala na ako siya nga nakita ngayani. Ang
Ang si Travis murag padong pod nga mo super saiyan. Grabe ang tension nilang duha nga una nako kung magsinumbagay man gani ni sila. Ako jud una mabungi ba kay ako may mutunga. Motong akong giwakli ang kamot ni Caleb, then nabaling iyang atensyon ako. Ug ako siyang giingnan. Ngano ka? Kalit makagpamira dihang wala man taka unsa ka. Hinay-hinaya ko ha. Dayon medyo nawaso-wasa na siguro si Caleb siyang kilagot ani. Kinikalit naman siya lakaw pauli sa boarding house. Motong ako na dayon gipauli si Travis ato kay basin unsa pay mahitabo. Then pag-abot ako sa boarding house, naghulat di ay si Caleb sa gawas. Tiningon si Caleb, nga di ba ikaw mismo nagsulti nga di pa ka mosulod og uyab-uyab? Sige bitaw kog pangutana nimo sa una, kung kanusa ka mosulod og uyab-uyab. Pero imo ra ko kanunay ingnon nga di pa ka pwede. Tubag ko nga, ngano man, kay naaday ko uyab. Mitubag si Caleb, nakipag-date naman gani ka. Tubag ko nga, magbuot lagi ka. Wala man gani ti kabuti nga dili nakahapit mo tagad nako kay naa na kayo uyab. Ayaw ko kontrola kay di ko robot unless kung nagselos ka. Dayon nahilom siya og miuli diretso siyang boarding house. After ato, wala nung kabantay sa girl nga magadtuan silang boarding house. I don't know what happened between them kay wala nako nangutana. Ni-distansya nako kung maoy gusto nila. Sa moto, nga atol na to sa sem break, ani uli ko sa muang probinsya. Si Caleb wala mi uli kay nag-summer class. Nag-organize ako mga classmate og reunion. Simple lang good nga tapok-tapok sa beach. Daghan man po ang ni-attend, ang usa na ngadto kay si Travis. Dito man ni kagayon og istorya nga one-on-one nga masinsinan. And finally, I asked him kung unsay nahitabo during that night pag-fiesta. Og nga nung wala na siya ka-contact nako after ato. Ingon siya nga abi daw siyang papa nga uyab daw mi or something special. Kay if mo text na daw ko nga magsige na daw siya og ngisi. Ang kondisyon na daw kayo. Ang nagsiminto daw sila sa likod kay nag-vandal daw siya name nako. And after fiesta, nag-away daw sila siyang papa. Unya gi-embargo iyang phone. Motong nasuko siya maayo. Angi palayo una silang duha which resulted nga naabot siya Davao. Kay gipakuyog na lang siya sa iyang ante pagbalik. Kay taga Davao man iyang ante. Gitry daw kog contact niya pero laki kanunay makatubag. Ug i-cancel kanunay iyang tawag. At first abi niya uyab na ako pero na-remember niya nga kang Caleb tong phone. Maong wala na lang siya sige contact. Naghilom ra ko while nag-istorya siya. Na-overwhelm ko sa panghitabo. O kalit lang siya pangutana sa kuha. Pwede ba ko nga mag-court ni mo? Tubag ko nga, I honestly don't know. Napako sa healing process to someone I can't help. Di pod ko gustong mahimo kang panakiputas. Pag mitubag si Travis, makahuwat man ko pero kung hatagan ko ni mo gamayng chance to love me, ako na'y bahalag pa ako. Tubag ko nga, bago na nga line, kapila na ni mo na gigamit sa mga chicks sa una. Tubag si Travis, actually karon ba? Karon pa manggod ko kasuway nga manguyab og tarong. Mabitaw ang pakuyog ko sa mga barkada, katong nang laag ta kay wala ko kahibaloon sa ibaton. Tubag ko nga, day no, kay mga babae man di ay maduol ni mo. Tubag si Travis, pero lahi ka sa tanan. Hambot nga no. Sa una high school ta abi na kog tumboy ka. Kay sige makag-hip-hop outfit, an isog man kayo ka. Pero katong ball night nagsuot kag sexy, and I can't take my eyes off you ato. Nahilom ko kadyo. Kaya nakahinumdom pa siya nako ato na night nga day raman to sa mga barkada nga mag-sexy outfit ko. Tayo nangutana siya, pwede ko mamisita. Mas nakuratan ko. Ako siyang giingnan. Nga hoy, maojud na ayaw buhata. Diyos ko, mapatyan ko sa kong amanan. Di ko pwede maguyab-uyab biya nga nag-eskwela pa.
Ingon si Travis, mananghid kog tarong nila para makita nila nga limpyo akong intensyon nimo. Mitubag ko nga, malimpyo man o madili, basta ayaw jud kay naar batoy daghang pinuti si Papa. Tubag si Travis, so unsaon man ako pagpanguyab nimo? Tubag ko nga, in secret. Mitubag si Travis, ikaw, kung mo na imuhang gusto. Tubag ko nga, aysa, mitando na day ko. Then mitubag siya nga, oo, mo pagani pagsulti nimo. Dayon ni pagawas na siya, siyahang killer's man. Mitubag ko nga, nalipat ko ato da. Then ana siya, wala na ibawayay. So when man, pwede doon ang tagsimba. Nagkatawa ko kay kabalo day na siya ana, nga panuway maningda ko. Sumotong ni tando na lang pud ko. Pero ako siyang giingnan nga dapat sa last mass na tamanimba para walay makita kay gabiin na anyad to rata sa pinakakilid jod nga dili makita sa kadaghanan. Ni tando rapod siya. Sumotong Sunday na. Morning pa lang dili nako mapakali. Kanagaling feeling nga naa kay planong krimen nga wala pa kakabaloon sa ibuhaton. Hangtod sa nihapon na. Naligo na ko daan, then mo text na unta ko for update. Timing kaayo nga nahurot na kong load. Then ang paludanan anang tayma kaysa tiyangga pa. Unlike karon nga bisan kadaslingan na anay loader. Sumoto nga nabalaka ko. Mitaas akong anxiety og pinakalit kay kanilaging first timer aning bisiho ba. Pero ako rang gikalma akong self para dili ma-overs. Nag-ilis na ko kay padong na mosimba. Unya natingala ko kay nag-ilis man pod akong parents. Ana sila nga dungan na tagsimba kay wala mi kasimba ganina sa first mass. Moto ang ending nagdungan jud mi og panimba hasta sa kumangon. Then during kalawat na wala jud ko mahimutan. I want to know if naa pa ba siya ngadto knowing nga wala ko nisipot sa mong sabot. Kaya ako jud nga pagtuo nga basin pakitang tao lang iyahang pagka-Diyos nun para makuha akong loob. Sumoto nga nag-ala detective ko. Pasumangil ko adto sa CR pero nihapit ko sa place nga ngadto unta mi makita. And there nakita na ko siya nga gatindog while singing praising song. Mura jud yung gikomot akong dughan ato. Nakonsensya ko kay bad kaya akong pangunahuna niya ba. And to think nga dili man lang nako siya pwedeng duulon kay tapad niya among silingan nga chismosa. Paranoid kay kwato. Advance mag-isip. Dinahuman ang misa nga wala jud ko nahimutan. Og sa pagpanguli na, gituyo jud nako hapit sa tiyangge para mo palit og load kay mahaba-habang explanation to later. Pag-abot na namo sa balay, nag-text na ko niya. Nag-explain na ko ang nahitabo. Nag-expect jud ko nga masuko siya or mahiubos. Pero, nashook ko sa iyahang giingon. Ingon si Travis, nga okay Ray, nakasabot ko. But you know what I've learned sa Ebanghelyo ganina? Find someone who is worth every sacrifices. Sa kung una-huna, haloy, murag di man jud tingali ni pakitang tao lang iya. Maayo pa siya kay nakafocus pagsimba. O taon murag kiti-kiti ganina. Ug ako siyang giingnan, sorry jud kaayo. Bawi lang ko next time. Sumoto nga paspas kayo ang dagan sa panahon. Natoy basketball summer league sa town. Then every barangay ang contender. Gi-invite ko ni Travis na mutan-aw silang game. Then kaniliging walay lingaw during vacation. So ni go rapod ko. Pag adto na ako wala ko nag-expect nga daghan kayong tao. Motong nilingkod ko sa pinakataas na bleachers. Then nakita din ako sa atbang si Travis nga nag-text. Nakaana ko nga taghana jug textmate ani niya. Seconds later ni vibrate akong phone. Ako day iyang gitextan asking if asa na daw ko. Ni-reply rapod ko nga basta naara diri sa gym. Then he smiled. Ang gibutang niya ang phone sa iyang bag ug miadto na sa court.
Pag start na si game, daghan kay siyang fans nga sigig sanggit-singgit calling his name or his jersey number. Labinag siya ang magdala sa bola. In fairness, maiki siya moduwa po. Then half quarter na to. Hilom to that time na ako mga tapat, na wala ko nakaila. Nikalit sila dungan og singgit siyang na. Napalingi siya sa mong side, og dito ko niya nakitaan. Then naka-smile ko gahat, aniyango ko niya, and he smiled back aniyangosan. Abisad sa mga tapad nga sila ang gitagad, kay grabe naman kakilig. Pero deep inside, gikilig po ko eh. Like why not? Long time crush ko na nimo. Pero gapugong jud ko kay basin pa fall ra na siya. Masakitan na sad ta. Matong after the game ni Dol siya nako and asked me if we can have a dinner. When he saw me na doubtful pa, pinaingon dayon ang karaho nga. Mobawi mangkaka. Unya pinagawas dayon niyang killer nga smile. Sa motong nakatando ko, imbis malipay na unta ko, nagka-problem na hinuon ko kung saan ni nako pagpananghid karon. Good thing na kuno ako about sa Korean tutor kay this time guys, online ako nag-tutor for summer break. So no need nag-adtog Cebu. Moto nga ako siyang giingnan nga sa internet cafe na lang ko apasa kay mag-tutor una ko before mag-dinner. Dayon take note ay. Sa restaurant sa next town pa mi mag-dinner para walay makailanam. Sa moto nga every time makiglaag siya na ako. Nami specific place nga kitaan which is walking distance lang sa mua. Ngadto siya maghuwat na ako. Good thing kay ihang car kanunay gamiton para walay laing makita namo if mulaag mi. Kanina time na konsensya na kog maayos sa kong parents kay bisag unsa na lang nga pangatik akong ialibay para lang makalaag. Lahi ra dyan ang laag nga naa kay gitago no? Kay bugat kanunay sa mong tugan. But slowly I get to know him more. The soft side of him. I've realized na why not give ourselves a chance. So after a month of courting, I said yes to him in 2 conditions. Na third party ray makapapuwag na mo. If not, then walay rason para magpuwag. Ang kaduha, strictly no sex. Bahala ka dyan. Crazy right? But at that time, wala pa dyan ko'y pakiato. Basta wala lang joy mawala na ako. Mo na importante. And funny kaayo kay the first time he tried to kiss me. Kay it took 5 minutes before he successfully kissed me. Kay kada dual niya sa kong nawong kay automatic man jud nga muli kay akong face. Ambot niya no. Then nag-deep breathing exercise ko para makalma ko. Mura jud mig buwang ato. Din mo to, nga na siya, nga piyo nga lagi ng imuhang mata para dili ka kita na ako. Abot na lang siya dato. Open ko siyang family guys. Nga his parents knows everything about us. Wala siya secret siyang family in which na konsensya kog samot. Kaya ako rin nag-keep og secret sa kong family. But honestly, he is worth a try. Sa moto, nga milabay na sa mga panahon. Ting klase na po. This time, nagdungan na miglarga ni Travis going to Cebu. And as usual, siyang auntie siya nag-stay. Gihatod lang ko niya sa mong boarding house, din pauli ra po dayon siya. Pagkagabi ato, nakita na ko ang girlfriend ni Caleb sa gawas lang boarding house. Naghilakog murag nagwan. Na-curious ko kung unsay nahitabo mong nilili ko sa bintana. Then one of my boardmate told me nga 3 days na siyang inana. Then dili gawas ni Caleb. So medyo na-alarm ko kay syempre Caleb is still my best friend. So motong paghawa sa girl, ako din giadto si Caleb to ask kung sinitabo. Then si Caleb kay stressful na kayog no. Naloy ko nagtanaw niya. Pagkita niya nako, gidiretso ra ko niya ka. Nakurat ko kay di man ni siya inani kaklingi. Motong after a minute ni try ko gahawa siyang hug. Pero he hugged me even tighter and said nga please, bisan 3 minutes lang. So motong I stayed that way a little longer. Katong nahimasmasan na siya, ihang gisaysay na ako ang tanan. Ingon siya, at first nice ang feeling nga kami.
nga mabalik sa imo ang na-feel pud nimo para siya. But later, nahimo na siya nga possessive. Grabe na kay siya makahimo og krus. I tried to understand her, mao nang nipalayo ko nimo. But bisan pa man sa tanan akong gibuhat, mas mi worst iyahang insecurities. Maong nakigbuwag ko niya, pero di siya musugot. Basin sa lapod na ako, maong di na ako siya mablame. Maybe because she saw something in me that you can't. Nakurat ko. Kay base na ay third eye ang girl. Walay binuang pero mao jud na ako nauna-hunaan nato. Mga akong giinan si Caleb nga. Ha? What do you mean? Unsa day iyahang nakita? Tubag si Caleb, kamanhid jud nimo. Sabay dukol sa kong ulo pero hinayra. Mao nang nisamot na ko ka-confused. Moingon si Caleb, wala jud ka kabantay nga dugay ra kong ganahan nimo. High school pa. Pero dili ko ganahan maguba atong friendship mong wala ako nag-confess. Mo bitaw nga sige ko pangutanan nimo sa una kung kanusa ka mo sulod og uyab-uyab para makapanguyab ko nimo. But every time nga mangutana ko moingon ra kag dili pa ka pwede. Wala ko katubag. Nakapanlad o ko gwa sa oras. Wala pod ko kabalo unsay akong isulti. Naghilom ra jud ko. I ask myself kung nganong karon pa ni tabo iyahang confession ay. Sa moto nga niuli ko sa boarding house nga luya kay ko. Lupay-pay kayo. Didto na ni sink in sa kontinent. Nibalik ang tanang sakit nga akong na-feel. And nakarealize ko nga mas timbang jud gihapon si Caleb na ako. Nga ready ko nga mulit go ni Travis anytime soon. Moto nga plano ko makikita ni Travis pagkaugma jud ana after class para humanon kung unsay naa namong duha. I-unfair pod siyang part. So moto nga pagkaugma ato padung kog uli sa boarding house second school, gihulatan ko sa ex ni Caleb. Taod-taod na siya nga naghulat na ako sa may lobby and asked me kung pwede ba mi makaistorya. Nagpakiluoy siya while crying nga hangyoon ako si Caleb nga makipagbalikan siya or else mag-suicide siya. Kay di jud daw niya kaya nga mawala si Caleb. Medyo na-alarm ako kay serious na nga topic ng suicide. Moto nga ako siyang gitambagan nga di na maayo. But she insists nga if di mo balik si Caleb sa iya, iyahad yung buhaton. Man ako siyang giingnan nga sulayan ako istorya si Caleb. Moto ni uli kog boarding house nga mas na confused ko. I felt somehow nga responsible ko kung unsay mahitabo atong girl. Pero nakipagkita gyapon kong Travis later that day to end our relationship. Ug para ma-explain tanan because he deserves to know sa tanan-tanan. Pero mas nasyak ko siyang giingon nga wala pa gani ko nahuman og istorya. Ngun siya kanang imuhang gimin. Si Caleb na no. Tubag ko nga, how did you know? Wala ba ako nag-name drop sa una? Tubag si Travis, nakasense lang ko. But sorry Chloe, di ko masugot si mong hangyo. Wala pa man kay nalabag na rules. Wala pa man ka nakasala. Dili pa man na mahulog nga third party mo. Gamitan na lang ko para maka-move on ka. Bisan sakit para na ako. I'll try to be like Caleb para nimo. Mao jud na ingon ni Travis nga dulot jud kaayo sa kong bukog until now. So wala ko'y nahimo kay dili man jud siya. But I need to make decisions asa. Og ang akong gibuhat kay mo palayo na lang ni Caleb. Sumoto nga ni balhin kog boarding house. Nag-usa ra mig boarding house sa kumanghod. Bahalag layo sa mong school kaysa lahog man siya nag-boarding house. Sumoto nga nagkabalikan jud si Caleb og ang girl for good. Og gibuhat ni Travis ang tanan para mag-work amo ang relasyon.
Sama siyang mga gipangsaad o gipangingon. Dayon grabe kay siya mo surprise ako. Ug ako pod, ako orang gi-focus sa akong self ni Travis. Pero naadyo'y time nga dili malikayan nga ma-compare jud nako silang duha. Milabay ang pila ka years ug everything went well raman pod. Nakagraduate na ko ug nagtrabaho na mi. Si Travis kay seaman ug ako kay nurse. Maong kanunay mi nga LDR. But despite of the distance, our bonds are getting even stronger. And I've grown to love him even more. Karon, naa na mi sa moang 13th year of being in a relationship. LDR really works. Distance is just a test of how far love can travel. Diri jud na ako na test how faithful he truly is. Dili tanang seaman is manloloko for God's sake. Kay every report siya kanunay na ako. He is always true to his words. And just last vacation ako diya sa Pinas, gi-surprise ko niya. Wala ko nag-expect nga muuli sa diay siya. Dayon, nag-propose siya in a very romantic way. With all the violins, candlelight, dinner, and stuffs like that. And with starry eyes, I said yes wholeheartedly. Para kang Kalip, I know you are happy now with your family in Australia. Kaya nag-migrate man sila dito. I hope one day when our path will cross again, we can just laugh about what happened in the past and make silly comments about just like the old times. And to my fiancé, I'm really grateful that you stayed and for being someone I can always count on. I can't wait to make more memories with your love and to build our own family. I love you always, my childhood crush. There's always a reason for everything. In youth we learned, in age we understand. Life is 10% what happens to us, and 90% how we react to it. Nurse Chloe, signing off. Ladies, dunga na po tag-ingon, sana all.